Assalamualaikum, ako si Ibrahim Casey at sa video na ito pag-uusapan natin ang mga sakuna calamities na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Bali, last week napapanood natin na ilang bagyo na ang dumating sa Pilipinas at nakita natin sunod-sunod pa ito. After isang linggo nakaraan, hindi pa tapos nakakabangon yung mga tao sa dumating na bagyo na malakas, ay dumating ang isa pang bagyo na kinikilala na pinakamalakas sa buong mundo taon na ito, 2020, ang Ulysses. At hindi pa nga tayo nakakabangon yung mga kapwa natin doon sa pandemya na nangyayari sa COVID, sa mga naghihirap na hindi makapagtinda o maghanap buhay o makapagtrabaho, hindi makalabas ng bahay. Tapos binagyo pa, hindi lang bagyo, hindi lang nasiraan ng bahay, nagkaroon pa sila ng baha, nagkaroon pa ng lindol. Itong kailan lang may nagkaroon ng malakas na lindol. Totoo lang, habang pinapanood mo yung video, nangyayari sa balita, nakakaano talaga nakakadurog ng puso. Nababasa ko rin sa comment, maraming nagsasabing nakakadurog ng puso, nakakalungkot, na nakikita yung mga ganon. Kasi seryosong bagay na no? Hindi na talaga siya nakakatawa. Pero kahit papaano talagang masaya din na makita ang Pilipino na ganon, na nasa talagang dugo na natin ang pagiging parang komedyante o humor na sinasabing kaligayahan. Kahit may nangyayari na ganong kasama sa atin, is nagagawa pa natin ngumiti, nagagawa pa natin maging masaya na parang hindi nawawalan talaga ng pag-asa sa mukha. Sa totoo lang, okay yon, dahil nakikita mo parang may faith ang isang tao na hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa, no? Alam niya may Diyos, may buhay pa, may pag-asa pa. Ito ay pagsubok. Kaya alhamdulillah, nagagawa pa ng mga kapwa natin ngumiti na nakikita mo, at yung mga iba nagagawa pang magbiro. Pero may ano din to, may limit din kung hanggang saan Okay lang maging may hope ka, hindi mo siya masyado binababad sa kalungkutan yung nangyari, na parang akala mo wala ng Diyos, hindi ka na naniniwala, wala ng faith, nagtatanong ka na bakit ganito, anong klaseng kalikasan yan, walang awa, tapos isisisi mo sa presidente. Yun ang hindi talaga maganda. Pero minsan sumasobra na din sa sobrang hindi na din siya nalulungkot sa nangyayari, is iba na din usapan yun, na hindi mo naramdaman ang nangyayaring ganito, or although andun na tayo na ngumingiti sa mga ganitong pangyayaring baha, tumitira na tayo sa bubong. Sa totoo lang, masakit isipin yung kung may pamilya ka doon. Imagine mo, andito ka sa abroad, tapos anak mo, mga kapatid mo, kamag-anak mo, nanay mo na natutulog sa bubong ngayon dahil sa baha. Imagine mo paano ka makakatulog dito sa abroad. Paano ka makakain, makaka-relax kung alam mo ang sitwasyon ng kamag-anak mo is nasa bubong sila ngayon na natutulog ng ilang araw at walang pagkain, tubig. Hindi makapaggamit ng CR o maligo. Imagine mo yun. So, minsan may mga iba na nagagawa pa yun ng biro, lalo sa social media, sa Facebook, nagsishare ng mga kung ano nung kalokohan na nangyayari sa baha. Well, although medyo may konting positive side na sige, nakikita natin na hindi sobrang babad sa desperado sobra ang mga kapwa natin, talagang may pag-asa pa sa kanilang mga mukha. Pero isipin din natin yung dahilan. Bakit ito nangyayari sa atin? Buksan natin ang isip natin, buksan natin ang puso natin, ang pagkabulag din ng mata natin kung ano bang dahilan. Ang isipin kasi ng mga tao ngayon, hindi si Mother Earth yan, kalikasan yan kasi sinisira natin kalikasan. Yes, my point. Sinisira natin kalikasan kaya bumabalik sa atin. Pero sino nagko-control yan? Sino ba yung Diyos na kinikilala mo? Di ba makapangyarihan ng Diyos? Di ba naniniwala tayo na lahat sakop niya? Siya ang may hawak ng lahat, may control ng lahat, ang lumikha sa atin. Imagine mo, isang kidney lang. Magkano ang kidney ngayon? Pag binenta mo ang isang kidney mo, 100k or something pesos? Magkano yung dalawa? 200k? Magkano ang puso mo? Magkano ang mata? Magkano ang atay? Ibebenta mo. Bakit ang mamahal? Sino nagbigay ito? Nanay mo ba? Nanay mo ba nagbigay sa'yo ng puso? Nagbigay sa'yo ng liver? Nagbigay sa'yo ng kidney, yung bata ka? Hindi, dinala ka lang sa tiyan. 9 months, sino naglagay lahat yun? Mga mamahalin na organs na nilagay sa katawan mo, sino naglagay? Ang Diyos, di ba? Siya mapangyarihan, siya na sa Kanya galing lahat. So doon natin iisipin ngayon na itong bagyo, itong lindol, itong lahat na nangyayari ay galing sa control niya, galing sa Kanya. So ngayon, kung galing sa Kanya to, bakit ito nangyari sa atin? Mahal ba tayo ng Diyos? Anong nangyayari sa atin? Bakit tayo binaha? Bakit tayo naghihirap? May awa pa ba ang Diyos sa atin? Ano bang dahilan? Isipin natin, tanungin natin yung mga sarili natin. Huwag natin siyang tanungin. Dahil hindi siya magbibigay ng walang dahilan. Tanungin natin sarili natin, ano bang ginawa natin? Anong dahilan? Bakit?
Sa totoo lang, marami na din verse sa Quran at mayroon din sa mga sayings ng propeta ang patungkol sa nangyayari na ito. Kung ano ba pwede maging dahilan. So patungkol sa mga calamities, ang calamity, ang dahilan nito is pinapaalala sa atin ang ating mga nagawang kasalanan para mag-reflect tayo, no? Para malaman natin or maintindihan natin kung meron ba tayong mga nagawang pagkakamaling pagkakasalanan, pagkakasala at paglabag sa batas ng Diyos. Tulad ng sabi ng Allah sa Quran, anuman maganda na tumama sa iyo, like kung whatever of good reaches you, kung anong maganda na nakarating sa iyo ay galing yun sa Allah. At kung ano naman ang nangyari sa iyong masama, ito ay galing dahil sa iyong sarili. So kung ano mabuti na nangyari sa iyo, ito ay galing sa Allah. At kung ano naman masama na nangyari sa iyo, ito ay dahil sa sarili mo. Ito ay meron pa isang surah na sabi, at kung ano man ang masama na nangyari sa iyo, ito ay dahil sa kagagawan ng iyong kamay. So yung sinasabi nga nila na walang karma sa Islam. Well, ito yung sinasabing karma sa Islam. Yung sinasabing karma ay totoo yun meron. Dahil kung anong ginawa mo masama sa kapwa mo is babalik din sa iyo. Ito ay kung anong nagawa ng kamay mo. Kaya nga pag may masama na nangyari sa iyo, ito ay minsan dahil sa kagagawan ng sarili mong kamay. So ang Allah ay hindi magpapadala ng parusa hanggat hindi napaalalahanan yung mga tao doon. Hindi na remind, hindi na sabihan ng mensahe or hindi sila sumunod. Kung hindi sumunod ang mga tao sa isang lugar at sumobra na ang kasamaan doon, is kaya siya nagpapadala ng parusa para sa mga taong na baka sakaling sila ay magbalik loob sa Diyos. Di ba? Ang tao kapag masarap ang buhay, masaya, hindi niya naaalala ang Diyos, ang Allah. Pero kapag tinamaan na siya ng mga kalimidad, tinamaan na siya ng mga problema, saka lang siya nagiging religyoso, saka lang siya bumabalik sa Diyos, saka lang niya naaalala ang Allah, no? So kaya pinapadala minsan ito para sa ganon ay maalala natin siya at bumalik tayo sa Kanya. So yung patungkol na itong kasalanan na itong sinasabing, pag may nangyari sa inyong masama, ito ay dahil sa inyong kagagawan ng mga kamay. O ano yung mga bagay na yun, alam natin. Anong pagkakasala minsan meron sa isang barangay, sa isang lugar sa Pilipinas? Anong alam natin? Bukod sa maliliit na kasalanan, sabihin natin, nag-iingay, nagbibideo okay, may mga naglalasing, o may mga nagsusugal. Pero yung isa pang malaking kasalanan, yung pagsamba mo sa Diyos-Diyosan, yung pagkilala mo ng iba pang hindi totoong Diyos bukod sa alam mong iisang Diyos ng Allah. Na alam mo may iisang Diyos lang na lumikha sa'yo, na nagpapakain sa'yo. Tapos, ngayon, kikilala ka ng Diyos na gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa rebulto, gawa sa kamay ng tao, gawa sa kahoy, gawa sa bakal, o gawa sa bato na inukit lang. Kesa ngayon, ikaw dapat ang nililigtas ng Diyos. Ngayon, ikaw ang magliligtas sa Kanya dahil sa baha na baka lumubog itong hawak mo, itong Diyos na binili mo. Ang Diyos binibili. Imagine mo. So, pag nagtatambal na ang tao, ito yung pinakamalaking kasalanan sa lahat. Ang shirk, ang pagtatambal sa pagsamba sa isang Diyos ang Allah. No? Dahil wala nang ibang Diyos maliban na sa Kanya. So, kung nagdagdag ka pa ng hindi totoong Diyos sa tabi niya, ng Diyos-Diyosan na mula sa kahoy, rebulto, imahe, ay ito ang pinakamalaking kasalanan. So, pag dumadami ang kasalanan sa isang lugar, andyan na yung mga addict, drugs, andyan na yung mga nagnanakaw, pumapatay, gumagalaw ng babae na hindi niya asawa, maraming karumal-dumal, mga babae nagpapakita na ng kanilang cleavage, ang kanilang katawan sa TikTok o whatever, naguhubad na sa social media. Isa pang kasalanan na alam din natin, ang mga taong iniiba nila yung likha ng Diyos sa kanila. Ano yun? Alam na natin, di ba? Mga transgender o mga nagpapalit na mga kung ano yung binigay sa kanila ng Diyos na tinatanggal nila, pinapalit nila. Yung kapwa na kung pumapatol sa kapwa na parehas, lalaki pumapatol sa lalaki. Alam natin yung Sodom and Gomorrah, ano nangyari? Bakit sila pinausahan ng Diyos? Di ba? Alam natin kung anong dahilan, di ba? Nangyayari sa Sodom and Gomorrah. Na bakit inuulit ng mga tao ulit? Kung alam nila na ito ay parusa. Imagine mo, ano pa kaya tindi na mangyayari? Imagine mo yung kay Noah. Na nakikita natin dito, baha parang kay Noah Sasabihin nila yung dam. Oo, siyempre dahil sa ulan din, kaya dumami ang tubig. Kung wala ang dam, di mas wipe out na lahat ng lugar. Dahil wala nang magkokontrol ng tubig. Sige lang, buhos galing sa bundok. So dito mag-reflect tayo, pagmuni-munihan natin, bakit tayo nagkakaganito? Bakit tayo pinapahirapan? Anong mga kasalanan na gawa natin? Meron dito sa about sa mga Muslims, no, na para naman sa mga Muslim nanonood, yung mga may sasabihin ng mga iba, paano ako? May faith naman ako.
okay, naniniwala naman ako sa Allah. Ito ay para mabawasan yung kasalanan din natin dito sa mundo. Okay, kapag ikaw ay naniniwala sa Allah, andyan naman ang faith sa'yo, pero dumarating pa rin ang ganito sa'yo. Sa totoo lang kasi madadamay din tayo sa lugar. Ginagawa ng mga gumagawa ng karumal-dumal o kasalanan, talaga madadamay tayo kapag andun tayo sa lugar din nila. Ang pinagkaiba lang natin is nagbabayad tayo ng kasalanan dito pa lang sa mundo, para pagdating sa kabilang buhay ay wala na tayong pagbabayaran doon. So dito pa lang sa mundo, pinagbabayaran na tayo ng Allah. Tulad ng sinabi ng propeta, kahit lamang mahiwa ka o matusok ka ng tinik, yun ay isang paraan pagbabayad mo sa mga kasalanan na gawa mo dito sa mundo. Alam mo, may isa akong sheikh noon na kilala sa Pinas. Pag estudyante siya sa college, tapos kapag may nangyari sa kanya na masama, iniisip niya agad anong nagawa niyang kasalanan. Agad-agad. Meron time na umaga yun, naggalit siya kasi pumila daw siya mahaba sa bank at nagkaroon siya ng problema sa pag-process ng pera, sa pagkuha ng padala sa kanyang tatay niya para pambayad ng tuition. Nagkaroon siya ng problema sa bank, tapos naisip niya ano kayang problema na, ano kayang kasalanan na gawa niya. Sinabi niya, naisip niya, baka nagising siya ng late ng Fajr, or baka meron siyang nagalit na tao, or meron siyang nagawang masama sa kanina umaga or something, kaya yun ang nangyari sa kanya. Tuwing may mangyayari sa kanyang masama, inaalala niya ano kaya nagawa ko kanina o kahapon. Ganon, agad-agad. So sana ganon din tayo, na kesa magbiruan, sobrang saya o nasa taas ng bubong na gagawa pa magtawa, o sa mga ibang social media na nagsishare, sige ganito, nang ginagawa ng kalokohan, hindi lang iniisip kung ano ba yung nangyaring nagawa natin kasalanan para magbago tayo. Para hindi na dumating yung mga ganitong parusa ng Diyos. Pag muni-munihan natin, dito sa Middle East, nangyayari ba yung bagyo? Nangyayari ba yung mga, sunstorm lang, malakas na hangin, pero nangyayari ba yung mga lindol? Bihira. Kapag lumindol dito, mag-aalala yung mga tao na may pagkukulang sila. Alam nila may dahilan kung bakit naglindol. Ganon dito sa Saudi Arabia. Kapag lumindol dito, makikita mo balik, lalong magpapaka-religyoso yung mga tao. Lalong mapupuno yung moske. Lalong maraming nagbabasa ng Quran. Lalong maraming nagbibigay ng kawanggawa. Lalong maraming mga amo na masasama na naging mabuti sa mga katulong. Kapag lumindol lang ng saglit dito. Ganon. Automatic, alam nila may problema kapag lumindol. Hindi lang siya yung saglit lang lumindol, tapos tawa na naman. Hindi. Alam nila may dahilan ng mga bagay na nangyayari na ganon. Alam ko may tinukoy sa Quran na ang mga tao daw na ito, hindi daw nila alam minsan na parusa na pala yung ipinapadala sa kanila na hindi pa rin nila nalalaman. Hindi pa rin nila alam o pinagbibigay pansin na ito ay may dahilan kung bakit. So sana pagmuni-munihan natin at huwag natin baliwalain at magbalik loob na tayo sa iisang Diyos na lumikha sa atin. Tama na ang pagsamba na mga gawa lang sa kamay ng tao, na mismo inukit ng kamay nila, ginawa ng kamay nila. Para mo na din sinamba yung may-ari ng cellphone. Bakit? Sinong gumawa dito? Di ba handmade din ito? Gawa din sa kamay ng, kahit sabihin mo machine, pero itong cellphone ay ginawa din ng isang tao sa kamay niya. So anong pinagkaiba nito sa sinasamba mong rebulto? Para mo na din sinamba yung taong gumawa nito. Dahil yung gawa ng kamay niya is sinasamba mo. So ibig sabihin, sinasamba mo na din yung tao dahil yung sarili niyang gawa ay sinasamba mo. Ang pagsamba ay nasa Diyos lamang na nag-iisa at wala nang ibang may karapatan nito ng pagiging alipin mo sa Kanya. Dahil tayo ay nanggaling sa Kanya at babalik din tayo sa Kanya. Isa pang dahilan na pinapakita ng mga calamity na ito na ang buhay sa mundo ay walang kwenta. Ang buhay sa mundo ay sobrang iksi at aalis din tayo dito. Naalala mo yung isang binalita na sobrang sakit talaga na nasabi din niya na 10 taon daw siya sa UAE na nagtatrabaho para pag-ipunan daw yung bahay niya na maitayo. Pag uwi niya sa Pinas, isang lindol lang o isang bagyo lang ay nawala na yung bahay niya, nawasak. Yung pinaghirapan daw ay isang araw lang mawawala sa Pilipinas. Nakita niyo gaano kasakit yun? Yun ay pinapaalala sa atin na ang mundo ay napaka-temporary lang. Hindi ito yung lupa na para magtayo tayo ng sobrang bonggang mansyon na akala mo hindi mo iiwanan, hindi ka tatanda. Napaka-iksi ng buhay dito. Ngayon nga umiiksi lalo, sinasabing nasa 40. Dati nasa 50 to 60 to 70. Ngayon buhababa na eh. Maraming namamatay sa edad ng 40 pa lang, minsan wala pa. Nagiging average na 40 years old lalo ang mga lalaki. Ang buhay nito sobrang iksi. Parang pagtayuan mo pa ng mansyon o bumili ka pa ng mga mamahaling saksakyan na Ferrari para ilagay sa bahay mo, collection. Ito ay temporary, itong mundo, iiwanan mo lahat yan. Para ka nananaginip, alam mo sa panaginip mo, kunwari, nananaginip ka na isa kang mahirap na tao, nagsumikap ka, nagtrabaho ka hanggang sa yumaman ka na pag-ipunan mo lahat mansyon, maraming kotse, collection, ganyan, mga gamit, abubot na mga hindi kailangan sa loob ng bahay. Tapos biglang may nanggising sa'yo, oy gising, pasok ka na sa trabaho. Ngayon nagising ka, nasaan yung panaginip mo? Nawala, disappear, di ba? Minsan ang sarap pa, baka gusto mo bumalik sa panaginip mo pa dahil ang dami mong nagawa doon. Wala, nasaan na? Nadala mo ba? May nadala ka sa totoong buhay? Wala. Kaya itong mundo ay parang panaginip lang din. Nung nagsumikap ka, nagtrabaho ka, lahat-lahat na pag-ipunan mo, nagtayo ka ng mansyon, isang gising lang sa'yo. Ano yung gising na yon? Gising ng katotohanan na balang araw, mamaya o bukas,
bukas o baka pagkatapos mo panoodin tong video na to, ako o ikaw, hindi natin alam kung kailan, ay kukunin yung kaluluwa natin at babalik tayo doon sa lumikha sa atin. Yun ang totoong gising na maramdaman natin dito sa mundo. Anytime. Yan ang pinaka-surprise dito sa mundo na hindi mo alam kung kailan darating. Mamaya, bukas o pagkatapos mo panoodin tong video, hindi natin alam. Babalik tayo anytime sa Kanya, sa nagbigay ng buhay, kaluluwa sa katawan natin. Bubunutin niya ito anytime at may iwan din natin lahat ang pinaghirapan natin. Pero hindi ibig sabihin huwag ka na magtayo ng bahay, lupa, bumili para sa mga anak mo. Yes, i-prepare mo ang future nila, alagaan mo din makamundong bagay mo. Pero huwag mo ibuhos lahat at kalimutan na yung kabilang buhay mo. Yung totoong titiran mo, bahay mo, paraiso mo sa kabilang buhay. Yun ang talagang totoong na forever. Dito walang forever sa mundo. Doon ang totoong forever. Dahil doon hindi na tayo namamatay. Wala nang kamatayan doon sa kabilang buhay. Kaya piliin mo lang kung saan mo gusto sa kabilang buhay. Sa impyerno o sa paraiso na masarap na habang buhay. Imagine mo. So yun ang paghandaan natin habang inaalagaan din natin ang mundo natin. Siguraduhin mo inaalagaan mo ang kabilang buhay mo dahil doon ka talaga pupunta sa bandang huli. Hindi tayo mananatili dito sa mundo. So itong mga calamity ay pinapaalala sa atin maraming bagay, pagbabalik loob sa Diyos at pagbalik sa pagsasala natin sa mga gawain natin sa Islam para sa Kanya at pinapaalala sa atin na walang kwenta ang mga makamundong bagay natin, kaya yang sirain to sa isang araw lang o kahit mga kotse natin o mga bahay natin na ilubog sa baha. So isang aral na matutunan natin na pagmuni-munihan natin katapos itong video, pag-isipan natin sa sarili natin ano yung mga kasalanan natin, pagkukulang natin, magbalik loob na tayo. Marami pong salamat sa inyong panonood. Pakishare po itong video na ito. Masalam.